Hi guys! So, ngayon tuturuan ko kayong mag-setup ng inyong Facebook ads para sa inyong mga affiliate links sa kung saan mang app yan yung ginagamit nyong ginagamit nyong pag-affiliate. So, pwede nyo siyang gamitin sa ads kasi usual naman dito sa Pilipinas na wala tayong website, mostly messenger lang or yung links lang dun sa product yung ginagamit natin para kumita tayo or um, malaman ng iba yung business natin. Um, so for today, tuturuan ko kayong gumawa ng ads and I can say na marami na akong experience sa paggawa nito kasi I've been doing this for over around 7 years. Nag-start ako 2019 and hanggang ngayon ginagawa ko siya. So, sana makatulong sa inyo and kung may questions kayo, just let me know at sisikapin kong sagutin yung mga questions nyo. So, merong dalawang ways para mag-setup ng ads. Ngayon, pwede tayong pumunta sa business manager diretso kung meron kayong ads manager or business manager. Ngayon, kung wala naman, pwede rin kayong mag-boost galing dun sa mismong post ninyo. And take note na makakapag-boost lang kayo kapag nasa page kayo, hindi dun sa personal profile nyo. Unless yata naka-professional mode yung profile nyo. Alam ko familiar na kayo doon kasi lahat tayo dito ay vlogger na. So, makikita nyo yung boost post na yan. Pag may ganyan sa profile nyo or sa page nyo, ibig sabihin pwede nyo gawing ads yung post ninyo. So, tuturuan ko kayo na medyo advanced na method ng paggawa nito. Hindi lang basta-basta boost. So, kunyari, ito yung unang way. So, i-boost nyo to. Click nyo yung boost post. And then, may AI na siya ngayon. So, pwede nyong baguhin yung text na nandito. Pero pinaka-importante kapag nagbo-boost kayo ng affiliate links, wag na wag mawawala yung links dun sa post ninyo kasi wala tayong website na gagamitin dito, 'di ba? So yung links nyo sa kung saan mang app 'yan, yun yung pinaka-importante. So kunwari ganito, gumawa yung AI ng Facebook ng additional ad copies. So ad copies yung tawag dito sa mga text na nababasa ninyo. Sa text ng ad. So ad copy yung tawag diyan. May suggestion si Facebook dyan, tapos pwede nyong bago-baguhin yan kung hindi nyo trip yung sinulat nila. Pwede nyo i-click yung regenerate, ayan, tapos mag-generate siya ng bagong text. Pero pwede nyo rin namang hindi sundin, or pwede nyo rin i-edit, add nyo yung link. Basta wag na wag nyo kakalimutan yung link, yun yung pinaka-importante. Tapos advantage plus creative, medyo matalino na kasi si Facebook ngayon, lalo na kapag ang tagal-tagal nyo nang gumagawa ng ads, marami na siyang data na na-store na pwedeng gamitin pagdating sa targeting nyo. So, kung yung target nyo is 25 to 65 years old na mahilig sa mga kitchenwares, gaya ng pinost ginamit natin dito. So, kung sobrang dami ng data na na-store ni Facebook, kasi since, kunwari, 2020 pa kayo gumagawa ng ads, pero hindi nyo lang siya mapagana, ganyan. Marami ng data si Facebook. Pero kung ginamit nyo yung page nyo na yun sa iba't ibang klase ng ads, kunwari, last year, nagbebenta kayo ng tires dun sa page na yun. Nag-ads kayo. Ngayon, yung data niya is all about tires. Or kung ano man yung, kunwari, nagbenta kayo ng car parts. Yung data ni Facebook last year, hanggang ngayon, hanggat hindi pa kayo gumagawa ng panibagong ads, is about tires and car parts. So, tatandaan nyo na kapag ganun, pwedeng magmali yung targeting ng Facebook. Kahit sabihin nyo na may advantage plus, sa mga nakakaalam, yung advantage plus kasi parang hahayaan mo na si Facebook maghanap ng mga tao para sa'yo. So, pag ganyan, pwedeng mali yung targeting ni Facebook sa'yo. So, kung ako sa'yo, para mas targeted yung ads mo, mamaya tignan natin kung may edit natin sa ads manager. Pero sa ngayon, ayan, sige, on lang natin siya. Tapos maghahanap tayo mamaya ng way para matarget siya ng, or para makapaglagay tayo ng target audience instead na gumamit lang tayo ng broad targeting. So, ayun.
So, okay na yan. Advantage Plus Creative. As is na siya. Okay lang siya nang nakaganyan. Send message. It's up to you. Kung gusto mong sagutin lahat ng question nila tungkol sa links, kunwari may mga questions sila tungkol sa product na to, tapos kabisado mo naman, maalam ka naman dun sa affiliate link na nilagay mo, kaya mo silang sagutin para mas ma-convince mo silang bumili, okay lang. Maglagay ka ng send message button dito sa ad mo. Bali, magiging ganyan yung itsura niya kung nakikita mo. Merong send message. Pero pwede mo ring tanggalin yung button na yan. Kung gusto mo na talagang magbasa lang sila ng ads mo, and then kung interesado sila, click nila yung link. Kung hindi. Basa lang sila ng ads mo, then skip. Ganon. So, pwedeng ganon. So, ang gagawin natin, skip natin yung button na yun. As in, traffic ads lang. Papakita lang natin yung ads sa kanila. Tapos, it's up to them kung bibili nila or hindi. Ngayon, dito tayo sa audience. Ito palang special ad category. Huwag mo tong i-click kung hindi naman related sa financial products, employment, housing, social issues, or politics yung ads mo. Kasi pag inactivate mo to at kailangan mong pumili ng isa dito kung ano yung product na pinopromote mo, and then kailangan mo mag-submit ng document or mag-verify ng mga ilang information para i-allow nila yung ads mo, since sinabi mo na related siya sa financial products or employment or housing. So, the best you can do is i-turn off mo to, and then proceed na tayo sa audience. Ayan, so automatic kapag kakagawa mo lang nung campaign or kakaboost mo lang nung isang ad, magiging ganito siya. Target location mo is buong Pilipinas, and then minimum age is 18 years old. And then, yung Advantage Plus audience mo din is naka-on. Ngayon, anong ibig sabihin yan? So, kung meron kang 10 pesos na budget per day, susubukan ni Facebook na ipakita lahat ng yung ads mo sa buong Pilipinas gamit yung 10 pesos mo na budget, which is not advisable kasi parang masasayang lang yung budget mo kasi sisikapin niyang malibot yung buong Pilipinas or hanggang sa maubos yung 10 pesos mo per day. So, hindi siya advisable. Kailangan meron kang certain or specific na target area muna na iti-test. So, for example, men and women, okay lang sa akin kasi usually naman, wala naman ako pinipili na gender sa ads ko. Pero, pag something na, kunwari yan, gamit sa bahay, pwede kang mag-start ng 25 years old and above. Tapos, i-target mo, kunwari, yung madaling deliveran, yung marireach ng platform, ng shopping platform na sinelect mo. Kasi 'di ba, pag nag-target ka kunwari ng sobrang layong probinsya, hindi naman pala kayang i-deliver yung mga parcel doon. So, baka masayang yung ads mo. Tapos, baka hindi rin enough yung budget mo para ma-reach yung lahat ng tao na nandun. So, yun pa lang, red flag na siya sa paggawa ng ad. So, mas maganda, pumili ka ng specific location. Ayan, kunwari, makikita mo naman dito sa maps. So, 25 miles, pwede niyang maabot yung part ng Manila, Quezon City, Parañaque, Imus, Dasmariñas, Malolos, ganyan. Pero, para yan sa mga affiliate links. Paano kung may physical store ka and target mo lang talaga is taga Quezon City? So, pwede mo siyang liitan hanggang sa yung target location mo lang talaga yung makover niya, and pwede mo ring ilipat-lipat yung pinayan. Ayan, pwede mong i-remove tong unang targeting natin, tapos proceed ka dito sa Quezon City na nako-cover niya yung part ng Antipolo, Marikina, Montalban, and then yung small part ng Bulacan kung okay lang sa'yo. Depende sa'yo yan, ikaw yung nakakaalam ng business mo. So, for affiliate link, siguro pwede siya. Kasi, yung mga part naman na yan is kayang ma-reach nung
ng mga riders. And then, dito sa detailed targeting, so gaya ng sinabi ko kanina, for example, ginamit mo tong page mo sa pag-a-advertise gamit ng ibang products before. So, posible na yung na-store ni Facebook na data is iba. So, pag hinayaan mo lang na naka-open itong targeting mo, ipapakita niya to sa lahat ng tao na nasa Quezon City, na nasa Montalban, na nasa Antipolo. Hindi siya mamimili ng kahit sino kasi hindi ka naman nag-specify or hindi ka nagbigay ng suggestion kung sino yung target audience mo. Ngayon, ang gagawin mo, kung yung affiliate link na nilagay natin kanina is yun lang talaga yung target mo, pwede ka ditong maglagay ng people na may interest sa kitchenwares. So, mas specific siya. And matalino si Facebook. Alam niya kung sino yung nagsisearch ng mga kitchenware sa kung saan saang, lalo na sa Facebook and even sa Messenger. Ewan ko, ang weird minsan, kahit yung pinag-uusapan nyo lang sa Messenger, pero maya-maya lalabas na siya sa ads. So, feeling ko ganun katalino si Facebook when it comes to recording data. Kaya, kung ako sa'yo, gawin mong sobrang specific nung mga nung targeting mo. So, aside from kitchenwares, ano pa ba? So, pag nawawalan ka na ng idea, minsan, meron siyang suggestion eh. Wala. So, pag wala siyang suggestion, ganito ang gawin natin. Pwede ring kitchen. Kung applicable sa camping yung pinost mong product, kunwari. Pwede mo siyang ilagay. Hiking and camping, pwede rin. Pwede mo naman siyang i-browse. Depende sa'yo ha. Isipin mong mabuti kung ano yung klase ng mga tao yung magiging interesado dun sa pinopost mong product. So, hindi siya, kung feeling mo pwede mong i-try pwede mong i-test yung audience na yun. Pero wag yung sobrang layo. So, for example, maglalagay ka dito ng construction. Yun. Mga taong interesado sa construction industry, mga nagpapaayos ng bahay, nagpaparenovate ng ganito, ganyan. Nilagay mo siya dyan. So, most probably, i-click nila yung ad mo kasi nakita nila pwede nilang i-check yun. Pero, malamang sa malamang, hindi sila bibili. Kasi, hindi dun yung interest nila. So, baka may iba silang, alam mo yung organic na pinapakita sa'yo ni Facebook, na pag tinitignan mo yung vlogger na to, sunod-sunod na ganung klase ng mga vlogger na yung ipapakita niya sa'yo, or yung page na ipapakita niya sa'yo, sunod-sunod na. So, alam ni Facebook yun. So, pag masyadong malayo yung targeting mo, hindi magiging effective yung ads mo. So, alam ni Facebook kung sino yung mga interesado sa construction. Alam ni Facebook kung sino yung interesado sa kitchenwares. So, ayun. Ang importante doon is alam mo yung target audience mo. So, let's say na okay ka na dyan. Kung kabisado mo yung lahat ng target audience mo, pwede mong i-search lang sila dyan. Pero kung hindi pa, gusto mong mag-research, pwede ka mag-click dito. Demographics. Kung saan sila nag-aral, kung anong year yung naabot nila, kung meron bang ka-birthday lang, meron bang nasa long distance relationship, may ganong klaseng targeting sa Facebook. So, hanggat applicable siya sa business mo, pwede mo siyang i-select. And pag naubusan ka ng ideas dito, laging pumunta ka lang dito kasi pwede kang mamili. Ayan, 'di ba? So, malaki naman, marami kang pagpipilian, marami kang choices. So, pag yung unang set ng ads mo hindi gumana, pwede kang umulit ulit. Then, hanap ka ulit ng ibang behaviors, interests, or demographics na feeling mo tatalab dun sa business mo.
Then, after nyan, save audience mo na. Para ma-check mo ulit kung tama yung targeting mo, review mo lang siya dito. Kung kunwari, feeling mo na click mo yung age pero parang iba naman yung nasa preview, balikan mo lang to and then select mo yung tamang age. Ayan na. And then, itong Advantage Plus audience, i-on mo lang siya. Pwede mo siyang i-turn off sa, or pwede mo siyang i-manage dun sa Ads Manager. Pero kung nandito ka lang sa Boost, wala kang control para i-off siya. So, hayaan mo lang siya na naka-on. Ayan. So, pag na-fill out mo na to, yung Advantage Plus audience mo, hindi mo na kailangang i-select tong mga to. Kasi, pag pumunta ka dito, ito na yung magiging target mo. Or dito, people who follow your profile. Yung mga followers mo na lang yung matatarget mo. Mawawala na yung targeting mo dito sa taas. So, ito yung pinaka-advisable na gamitin mo. And then, kapag nandito ka sa Boost na page, meron siyang ganitong section na pipili ka ng kung ilang araw mo gustong i-run yung ads mo at kung gaano kalaki yung budget na gusto mong i-spend per day. Ngayon, ito. Gusto mong mababaan, kunwari. Gusto mong 50 pesos lang for 7 days. Ayan, okay naman siya. Okay naman kay Facebook. Pero kunwari, gusto mong gawing 14 days. Yun, magkakaroon ka ng warning. This budget exceeds your account spending limit. Ayan, iba yung warning na to sa account spending limit. Magpo-post na kasi to kapag kinlik natin yung next. So, 500 for 7 days. 71 per day pala. Yan, sorry. Masanay kasi ako sa Ads Manager. So, bali 70 per day. Ayan. So, dito mo siya makikita. 70 per day times 7 days equals 490 pesos. Yung ad spend mo plus yung VAT ng Facebook, which is 58 pesos. So, magiging 548.80 yung babayaran mo. So, babayaran mo siya in advance. Hindi ka pwedeng mag-run muna ng ads, tapos, tsaka ka na lang nila singilin pag natapos mo na yung 7 days, or pag naubos mo na yung 548. Hindi siya ganun. So, dapat may funds ka dun sa card, sa GCash, or kahit sa credit or debit card mo. Pwede mo siyang gamitin. Ito yung gusto kong itry kanina. Yun. The minimum budget per day is 57. So, hindi papayag si Facebook na sobrang baba ng budget mo. Kasi kunwari, gusto mo lang i-test for 7 days, ganyan. Tapos, ganun kalaki yung audience mo kanina. Ayan, may nakalagay pala dito na estimated reach unavailable. Pero usually kasi, nagbibigay si Facebook ng estimated number of audience. Ang pinaka-advisable, based on my experience, is 500,000 to 1 million. So, yun yung, pinaka-effective na audience based dun sa mga niran kong ads before. So, kapag mas lumiit ka pa doon, kunwari, 200,000, ibig sabihin, sobrang liit nung target audience mo. Posible na walang mag-click nung links mo kasi sobrang konti nila. And pag sobrang laki naman, posible na hindi ma-reach ni Facebook lahat yung target audience mo. So, parang dun sa 500,000 to 1 million na yun, hindi rin naman assurance na mare-receive nung buong 1 million audience na yun yung ads mo. Hindi rin. Pero yun yung pinaka-saktong size based on my experience na makakakuha ka ng result. So, posibleng may mag-click doon 10 ngayong araw, tapos bukas 2, susunod na araw may 5 na naman, susunod na araw wala, ganun. So, ganun yung most possible na mangyayari dun sa ads mo kapag yun yung estimated audience na ginawa mo. So, ayun,
Budget, still up to you. Kung mas marami kang budget, syempre mas okay. Pero syempre, ayaw mo rin namang magsayang ng pera dun sa mga hindi mo pa sure na products mo. So, testing muna. Mas okay yung start ka muna sa mababa or sa middle. Wag mo munang i-max lahat. Kunwari, mag 500 pesos ka per day kasi feeling mo, bibenta ng sobra tong product na to, pero hindi naman pala. So, yun, yung mas maganda, start ka muna sa middle. Kung okay na sa'yo yung 57 per day, isipin mo na lang, okay lang ba sa'yo na mawalan ka ng 57 pesos per day na walang kapalit? Kung oo, then go ka na dun sa budget na yun. Kasi hindi ka manghihinayang. And wala ka naman kasing magagawa kasi alam mo, pag nag-test ka ng ads, hindi mo naman malalaman kung effective siya or hindi unless iraran mo siya eh. So, kailangan willing kang mawala tong pera na to sa'yo per day for the sake of testing. Ganun yung ads talaga. Kung nagtatrabaho ka man sa advertising or kung para man to sa sarili mong business, yun yung dapat mo i-consider. Yung budget per day na willing mong i-spend. And of course, may mga client, syempre, depende sa client yun kung ano yung gusto nilang budget per day. Kapag pinilit nila ng 500 pesos per day, wala kang magagawa, sundin mo yun, di ba? Pero, ayun, it's up to you when it comes to the budget. And then, placements, hindi mo na to kailangan i-edit para sa akin kasi, ito yung way ni Facebook para ma-reach yung mga tao inside Facebook, Messenger, Instagram, at iba pang audience ng Facebook. So, pag inedit mo to, at namili ka dyan, kunwari, feeling mo wala naman talagang bibili sa'yo sa Instagram kasi pangmasa yung product mo and medyo saucy yung mga nasa Instagram, kunwari lang, pwede mo siyang i-off. Pero kung feeling mo okay lang naman sa'yo, hayaan mo lang siya na naka-on. And then, since tinurn off natin yung send a message button, hindi siya mag-show sa Messenger. Pero kung naka-on yon kanina, yung send a message, lalabas yan dyan. So, yan. I-on mo na lang. And then, your metapixel is not active. Hindi to importante kapag wala kang website. Kasi, ginagamit lang tong pixel sa pagre-record ng data ng website. So, kunwari, ang daming nagsa-sign up sa'yo sa website, si Metapixel yung magre-record nung klase ng audience na nandun. Kung karamihan ba sa kanila is 50 years old, karamihan ba sa kanila is interested sa kitchenwares, yun. Si Metapixel na yung bahala sa pagre-record ng data na yun. Pero kung wala, at wala kang website, kaya pa rin naman siyang i-record ni Facebook. Based dun sa page mo, sa page activity mo, and dun sa data ng page mo. Yun. Kung hindi ka naman kasi lalabas ng Facebook, ito kasi, yung Metapixel, pang recording to ng website activity. So, wala ka namang website, so okay lang yun. Add funds. Okay, so, sige, sabihin natin 57 per day yung budget ko. And then, nirun ko yung ads. Ang total na bill ko is 449. So, hindi ko na kailangan mag-add ng funds kasi kasya pa yung 651 pesos ko dito, diba? Pero, pag kulang yan, let's say, 70 per day. Ay, kasya pa rin siya. Sige, ang gawin natin 150 per day. So, yung bill ko is 1,176 for 7 days. Kailangan ko mag-add funds ngayon dito para ma-publish yung ads ko. So, kahit i-click ko tong publish, kung kulang yung funds ko dito, hindi siya magpo-post. Ngayon, kailangan mo siyang i-post. Kailangan mo mag-add ng funds. Pag kinlik mo yan, meron kang options. Yung buong amount ba yung i-add mo or yung kulang lang para ma-cover niya yung buong bill mo. So, meron kang option. And then, kung gusto mo naman mag-ads ng 2,000 dyan, pwede rin. Custom. So, pwede mong add yung Visa mo, Mastercard, pwedeng kahit anong debit or credit card, pwedeng Paymayan, pwedeng Gcash. Okay, so,
isi-save and publish ko yung ad na to for the sake of this video para makita nyo kung ano itsura niya pagkatapos. Pero ipopost ko din. Kasi wala akong plano i-run yung ads na yun. Okay. Sige. Ayun. So, meron din siyang certain number ng days na required nyo siyang i-run. Kasi usually the next day or after 24 hours, wala pa talaga resulta yung ads. So, kailangan nag-set up si Facebook ng number of days na required bago mo i-stop yung ads para masabing effective siya or para mag-learn siguro si Facebook nun sa algorithm ng audience mo. So, yun. Let's say 4 days to. And then, yung total bill ko is 257. I-click ko yung publish. Ito pala. So engagement ad yung iraran nyo. So, yung i-charge sa inyo ni Facebook. Kunwari, ito. I-hold na ni Facebook yung amount na to kasi meron ka ng amount na to sa account mo. Pero hindi ibig sabihin na pagka-publish mo, iubusin niya agad yung 257. Hindi. Kasi kung naalala mo, yung budget natin per day is 57 pesos. So, pag niran ko siya ngayong araw, susubukan ni Facebook ubusin yung 57 pesos. Papakita niya sa mga pinakatamang tao based dun sa audience na nilagay mo. And then, magsa-stop na yung ads pag nakapag-spend na siya ng 57 pesos and 38 cents. Anong mangyayari? Next day ulit. So, 12 a.m., kung wala kang ad schedule, kung nakarun siya ng 24 hours, after 24 hours, magra-run ulit yung ads mo. The next day, kunwari, Monday, nag-spend ka ng 57, nag-stop na yung ads mo, hapon pa lang kasi naubos na ng Facebook yung 57 pesos budget mo. The next day, Martes, susubukan ulit ni Facebook, ubusin yung 57 pesos mo at ipakita sa lahat ng target audience mo yung ads. Ngayon, kung kunwari, nag-stop yung ads nag-run yung ads ng 12 a.m., nag-stop siya ng 5 a.m. kasi nung time pa lang na yon, ang dami nang nakakita ng ads and naubos na ni Facebook yung budget. Mag-stop talaga siya ng 5 a.m. Basta na-reach na ni Facebook yung budget mo per day, hindi na siya magpapakita. Or either, pwede ring magra-run siya ng 9 a.m. Temporary, mag-slow down yung ads mo ng ilang hours para makapag-run ulit siya ng 9 a.m. and so on. So, pwedeng i-try ni Facebook ubusin yung 57 within 24 hours pero may mga time doon na magsuslow down yung ads kasi hindi naman talaga kasya yung budget mo na 57 pesos. So, ganun. Kaya importante na alam mo yung budget, yung tamang budget mo per day and alam mo yung willing mo spend per day. Kasi kapag sobrang kulang na kulang yung budget, hindi rin ganoon ka-effective yung ads kasi hindi rin lahat makakita yung ads mo per day dahil sobrang baba ng budget mo. Pag sobrang laki naman, let's say 1,000 per day yung budget mo, minsan sayang siya sa pera kasi tatry kasi ni Facebook ubusin yun eh. Kung binigyan mo siya ng pagkain, hanggat kaya niya, uubusin niya yun. So, madalang ako naka-experience na hindi nauubos ni Facebook lahat ng budget. So, kung ang willing mong i-spend per day is 1,000 and napakita na niya sa lahat ng audience mo within the day yung ads at ang na-spend niya lang ay 500 pesos. The next day, mag-suspend siya ng 1,500. Posibleng ganon. Kasi may 500 pa siya na natitira mula kahapon. So, since sinabi mo na willing ako mag-spend for 7 days ng 7,000, kunwari,
uubusin ni Facebook yung 7,000 na yun within 7 days. So, medyo greedy din siya. So, sino ba naman may ayaw ng pera, diba? So, sa ads sila kumukuha ng kinikita nila, syempre, uubusin nila yun as much as they can para, syempre, dun yung kita ng Facebook eh. So, ganun. So, kailangan tama lang yung budget mo. Paulit-ulit ako sa budget, hindi ako makaalis. Kasi alam ko na, sa ating mga Pinoy, mahirap mag-decide ng budget, lalo na kapag kaka-start mo lang ng business mo, tapos, may dagdag may dagdag na budget pang kailangan gastusin sa ads. Kailangan mo pang kumita within dun sa business mo mismo. So, maraming gastos, pero alam mo yun, marketing kasi importante yan. Kahit gaano kaganda yung product mo, or kahit gaano kasarap yung binibenta mo, kung walang nakakaalam ng restaurant mo, walang makakarating dyan. And kaya, nakikita nyo naman ngayon lahat, may vloggers na, bukod sa may vloggers na may ads pa sila, kasi hanggat maaari, gusto nilang maka-reach ng as many customers as they can para lang malaman ng tao yung business nila. So, yun lang. And pag nag-click ako ng publish, magra-run na tong ads. And eto pala, kahit i-publish ko siya, pwede natin itong skip. Publish ko siya. Yun, your ad is being created. Tapos, total budget is 229.52 PHP. Ayun. So, magsa-start na mag-run yung ads mo. Ngayon, paano mo malalaman kung nagra-run na yung ads mo? Pwede mong i-click to. Go to Ad Center. Pwede kang pumunta sa Ads Manager, pwede kang pumunta sa Ad Center. So, pag kinlik mo yung View Ad, makikita mo dyan yung status in review. In review, ibig sabihin hindi pa siya nagpapakita kahit kanino. And pag nakalagay naman dito na active, ibig sabihin nagra-run na yung ads mo. Ngayon, paano mo makikita ang additional metrics na kailangan mong i-check? Itong advertise, additional ads lang to kung gusto mo na namang gumawa ng ads. Pero, eto nakikita mo dito, show more details in Ads Manager. Pag kinlik mo yan, mapupunta ka dito sa Ads Manager. Yan. So, ayun. Hindi ko naman siya nilagyan ng title. So, ang ginamit na campaign name ng Facebook is yung Hot Selling Mixing Set. Eto, ngayon. Kunwari, nagbago yung isip mo. Ayaw mo na i-run yung ads mo. In review pa lang siya. Hindi ka pa gumagastos ng kahit piso dyan. Sabi mo, ay, ayoko pala neto. Ibang ads na lang kasi feeling ko dito bebenta. Okay lang yun. Alam mo ang gagawin mo. Ipopost mo lang yung ad na yan. Hindi magagastos yung sinabi mo kay Facebook kanina na willing ako mag-spend ng 250 pesos para dun sa ads. Hindi siya magagalaw kasi hindi naman nag-run yung ads mo eh. Hanggat hindi pa nagra-run, wala ka pa nagagastos, so nandun pa rin yung pera na yun, pwede mo siyang gamitin ulit. Ngayon, ito yung columns. Ito yung makakatulong sa'yo about metrics, pero sasaglitin ko lang to kasi pwede na to para sa next video natin. So, kunwari, hinayaan mong mag-run yung ads mo, hindi mo to pinos. Nag-run siya ng 2 days. Dito sa impressions, papakita ko lang maximum. Dito sa impressions, makikita mo kung gaano karaming tao yung nakakita ng ads mo. Hindi click ha, as in nakakita lang. So, kunwari, meron akong 3 profile. So, yung 3 profile ko nakakita ng ads mo. Kaya mas marami to kasi ang ibig sabihin ng impressions is kung gaano siya or ilang beses siyang nakita ng isang tao or ng mga taong nakakita ng ads mo o ilang beses siyang nakita. Kahit same user pa yan. Kahit ako lang yan yung nakakita. Kunwari ako lang nakakita ng ads mo. Sa buong July, nakita ko siya ng 13,447 times. So, yun. So,
user account yung nakakita is 10,168. So, ito yung number ng users. So, medyo nakakalito para sa newbie siguro, pero ang impressions is yung dami ng beses na nakita nila yung ad, kahit isang tao lang yan. Ito naman is yung dami ng tao, dami ng user-specific accounts na nakakita. So, pwedeng may iisang tao dito na may 3 profile, tapos nakita niya ng 10,000 times yung ads mo. So, yun yung bilang sa kanya ni Facebook. Iisang tao pa rin siya. Kaya mas mababa yung number nito kung mapapansin mo. And then, link clicks. Kunwari, ang goal mo yung goal kasi natin is post engagement. So, engagement, ibig sabihin, nag-click ng like, nag-click ng link, nag-comment dun sa ad, counted siya as engagement. So, ilang engagement yung nakuha mo? Kunwari, isang like, isang comment, and isang click ng link. So, total of 3 engagement siya. Hindi kagaya nitong link clicks, na link clicks lang talaga siya. Ilang tao yung nag-click dito dun sa post. Para lang mas malinaw yung example ko. Ilang tao yung nag-click dito? So, kung 240 clicks yan, di bale kung iisang tao man yan, or 10 tao, or 240 katao yan, basta 240 yung link clicks, ibig sabihin, 240 times na may nag-click ng link. Okay? So, send lang kayo ng question kung may malabo sa inyo. Pero yun. So, eto naman, kung makikita nyo, messaging conversation started. Ibig sabihin, meron akong send a message button dun sa ad ko. And, nakita siya ng mga tao ng 2,971 times. Sa dami na nakakita, isa lang yung nag-send sa akin ng message. And yung nagastos ko nung buong time na nagra-run yung ads is 117.90. Magbe-base kasi siya sa result. So, ilan yung cost ko per message? It's 117 pesos, 0.90. Kung 10 sana yung nag-message sa akin, magiging 117 divided by 10 yan. Kaso, since yan yung nagastos ko, tas isa lang yung nag-message, yun yung cost per message ko. Sobrang mahal. Yun. So, mapupunta rin tayo dyan sa results na yan kapag sa mga next video natin, ipapaliwanag ko siya sa inyo. Kasi medyo mahabang usapan na yun. So, dun lang muna tayo sa basic. Dun lang muna tayo sa pag-boost ng mga ads ninyo, sa pagpili ng audience. So, sana nakatulong, and mag-iisip ako ng pwedeng topic. Pero kung may questions kayo, siguro doon ko sisimulan yung next video ko. And sana makatulong, and gusto ko talagang makatulong sa mga newbies na gustong mag-start ng ads. For free to ha, as long as pinopost ko siya sa mga channels ko. Free yan, walang bayad yan. And kung gusto niya naman ng one-on-one, or kung business naman kayo na gusto nyong may mag-manage ng ads ninyo, just let me know. And I can do that for you kasi ginagawa ko na siya for how many years. Pero etong video na to is for free sa mga newbies na gustong matutong mag-ads, walang bayad. Send me your questions, sasagutin ko sa video at ipopost ko ulit sa channels ko. So, yun lang. Sana nakatulong and sana hindi magulo. Kung medyo magulo, open ako sa feedback. Let me know kung ano yung gusto nyong baguhin ko sa mga next video kasi nagsimula pa lang ako mag-record ng mga ganitong videos. So, sana helpful. Yun lang. Thank you.